Kinlaro po yan dun sa resolusyon ni uh, presiding Senator Judge pero kanina, sinabi niya, tigilan nyo na yan. Meron tayong subsidiary rule, nasa Rule 18 yan, at sinasabi, bawal kayo magkita ng patungkol sa kaso. Ngayon, at patungkol sa kaso yan, kung gusto nyo magpaliwanag sa labas, ang gamitin nyo, ibang mga tao na hindi nakalista bilang abogado o nag-a-appeal bilang abogado sa harap ng impeachment court. So gumamit kayo ng mga spokesperson. Actually, kung pinanood ng mga prosecutor at ng mga abogado ngayon na involved dito sa impeachment trial, kung ano yung nangyari sa mga nakaraang impeachment trial, kita naman nila eh. I was involved in some or actually a number of the impeachment trials before. Klaro rin man yun. Even na nga yun, parang sabi nga, kailangan pa ba i-memorize yun? If you want someone to talk to the public and explain things that happen, huwag yung mga abogado ang gamitin mo. Gumamit ka ng mga spokesperson na hindi abogado na nag-a-appear sa harap ng impeachment court. Yun naman ang klaro. At yung sinabi rin ni Senator, presiding Senator Judge Escudero, sabi niya, pero kung magsasalita yung spokesperson nyo, kailangan klaro pa rin na tama yung sinasabi niya at hindi nakakabastos sa impeachment court o sa proseso ng impeachment court. Dahil pag ito ay nakakabastos sa impeachment court pa rin o kaya binalok na yung mga nangyayari, maaari pa rin siyang ma-indirect contempt. Maaari pa rin siyang maparusahan dahil sa pambastos sa impeachment court o sa mga partido sa impeachment trial o kaya sa proseso mismo ng impeachment. Ko lang muna yung ruling ng presiding officer patungkol doon sa sub judice rule. Parang meron din atang nakalabag agad-agad doon sa mga senator judge. Ano po masasabi niyo po rito? And tingin niyo po napapanahon na ito at mahaba-haba na rin yung naging pasensya na pinagkaloob ng impeachment court, lalong-lalo na sa panig ng mga senator judge at ng prosekusyon. Totoo po yan. Ako po ay ayon sa sinabi sa Admar na talagang panahon na para magsalita ang presiding officer at magbigay ng resolusyon at paninindigan patungkol po nga dito sa naglilipanan ng mga subjudicial statements and actions ng mga parties involved. Napakaganda nga po na bago inimpisahan yung hearing ng Day 19, nilatag ni presiding Senator Judge Escudero, ano ba talaga yung parameters? Ano ba yung pwede nyo gawin? At kinlaro niya, pag ikaw ay abogado o partido, bawal ka talaga magsalita ng patungkol sa mga bagay na makaka-apekto o may kinalaman sa kaso. Hindi pwedeng pupunta ka sa korte, humaharap ka bilang abogado o prosecutor or complainant o kahit respondent at humihingi ka ng resolution at desisyon galing sa impeachment court. Pero at the same time, pumupunta ka rin sa labas at ililigawan mo mga tao kahit sila din ang inihingan mo ng popular support para makuha mo kung ano yung gusto mo. Na ito yung political end na gusto kong makuha. So lumalapit ka rin sa nila. So para kang doble kara. Ano ba? Seryoso ka bang umaharap sa impeachment court? O gusto mo lang mamulitika, tingin at magpapugi ka lang o magpaganda ka sa harap ng publiko? Kinlaro po yan dun sa resolusyon ni presiding Senator Judge pero kanina, sinabi niya, tigilan nyo na yan. Meron tayong subsidiary rule, nasa Rule 18 yan, at sinasabi, bawal kayo magkita ng patungkol sa kaso. Ngayon, at patungkol sa kaso yan, kung gusto nyo magpaliwanag sa labas, ang gamitin nyo, ibang mga tao
na hindi nakalista bilang abogado o nag-a-appeal bilang abogado sa harap ng impeachment court. So gumamit kayo ng mga spokesperson. Actually, kung pinanood naman ng mga prosecutor at ng mga abogado ngayon na involved dito sa impeachment trial, kung ano yung nangyari sa mga nakaraang impeachment trial, kita naman nila eh. I was involved in some or actually a number of the impeachment trials before. Klaro rin man yun. Even na nga yun, parang sabi nga, kailangan pa ba i-memorize yun? If you want someone to talk to the public and explain things that happen, wag yung mga abogado ang gamitin mo. Gumamit ka ng mga spokesperson na hindi abogado na nag-a-appear sa harap ng impeachment court. Yun naman ang klaro. At yung sinabi rin ni Senator, presiding Senator Judge Escudero, sabi niya, pero kung magsasalita yung spokesperson nyo, kailangan klaro pa rin na tama yung sinasabi niya at hindi nakakabastos sa impeachment court o sa proseso ng impeachment court. At pag ito ay nakakabastos sa impeachment court pa rin o kaya binalok na yung mga nangyayari, maaari pa rin siyang ma-indirect contempt. Maaari pa rin siyang maparusahan dahil sa pambastos sa impeachment court o sa mga partido sa impeachment trial o kaya sa proseso mismo ng impeachment. At ang maganda din sa ginawa ni presiding Senator Judges pero kanina, yung warning rin pati sa mga Senator Judges. Sabi niya, pigilan nyo na yung pambabastos o yung paggamit ng mga unparliamentary language o paggamit ng mga nakaka-insulto at nakakababa at nakakasakit na personal na mga patama o pambabastos dun sa mga witnesses, sa mga partido at sa mga abogado na rin na impeachment court. At bilang fair, ang sinabi rin ni Senator, presiding Senator Judges kanina, itong warning na to, prospective tayo. Pag ginawa nyo pa yan, pagkatapos itong paglapag ko ng patakaran na ito, maniningil na tayo. Ang problema nga lang, kalalabas pa lang nung walang oras dun sa hearing mismo kung saan sinabi yun, mukhang may mga lumalabas na ng mga judges. Nakarinig ko pa rin ng mga salitang stupido, you are blinded and you are brain stupid by your loyalty, nagsisinungaling ka at mga pananalita at mga insinuations na paninira na o pananakit sa emosyonal at pag-iisip na estado ng pag-iisip ng witnesses na hindi na sakop nung cross-examination o na direct examination. Yun lang yung nakakalungkot doon. Kalalatag pa lang nung patakaran, lumalabag na kaagad. At ang problema, lumalabag, Senator Judge mismo. Opo. And dito naman po sa pagtatanong sa mismong witness. Kasi parang yung iba namang Senator Judge, parang yung alam niyo po yung asal nila during sa committee hearing, during sa mga Senate investigation. Tingin niyo po may kaibahan po yon bilang isang senator judge at bilang isang senador na nag-iimbestiga? Kasi yung iba naniniwala na meron ng ninakaw kahit na ongoing pa, hindi pa nga na-exhaust yung lahat ng mga remedy sa COA, wala pang final decision yung iba doon. Tapos eto nga nilapit niya sa impeachment court, hindi pa nga nailalatag lahat. Pero alam niyo yung usual na ginagawa nila sa mga pagdinig o di kaya sa kanilang mga programa sa television o radyo, yun yung kanilang ginagawa, attorney. At ito nga po yung nakakalungkot, di ba? Parang
kalalatag pa lang nung patakaran, Senator Judges mismo ang lumabag. Yun yung nakakalungkot. Kaya nga pinaalala ng presiding Senator Judge Cudero, which is yung kanilang oath na nung sila ay bago mag-umpisa ang impeachment trial, lahat ng senator judges ay nanumpa. At kasama sa panunumpa nila ay mananatili sila na bukas ang pag-iisip at bukas sa lahat ng paliwanag at gagawin ng lahat para maging balanse at maging patas at mangibabaw ang katarungan. Ang problema, narinig natin kanina, hindi naman natin pangalanan na ito ng public. Di ba? Ang magkapatid na Turco, meron pa si Senator Lacson. Di ba? Ang sabi, stupid, you are blind, or you are becoming stupid because of your loyalty. Tapos, meron pa yung pagsisinungaling, yung mga kasinungalingan, inakusahan mo na ng lahat ng bagay na ito. Alam niyo kung gawin nga ng ibang tao sa labas yan, kung hindi impeachment court ito at sinabi yan ng senador, pwede silang makasuhan ng slander na yun. Diba? Tapos, ipopost pa nila yan sa online, hindi cyber libel pa. Opo. Dito po sa mga pagtatanong nila, natukoy na ba or na-frustrate lang sila dahil wala yung hinahanap talaga nila na malinaw na katibayan na may binulsa ang pangalawang pangulo sa pera o maling paggamit sa pera ng taong bayan na attorney? Sa ngayon po, ito ang klaro. So lumalabas, klaro, request ng pera, confidential funds, inaprubahan naman po yun, pinabaan ng confidential funds ang Office of the Vice President, at napakita rin na totoo naman na naglabas ng pera. Kung sino yung pumirma para makuha yung pera na yun, yung Special Dispersing Officer at si Ms. Gina nga, kanina pinaliwanag ni ASEC Lemuel Ortonio kung ano rin yung mga proseso kung saan siya na-involve. At so far, lahat naman mukhang above board. Bakit ko sinabing above board? Kasi kung pagbabasihan kang kung ano yung existing na joint memorandum circular, substantially compliant sila eh. Kasi yung sinasabi na, bakit hindi yung mga resibo? Bakit pumayag na, bakit alias na ginamit? Bakit hindi binigay yung mga talagang OR, official receipt? Ang problema, wala lahat yun din sa joint memorandum circular. Medyo malukad yung joint memorandum circular na pinapayagan niya na ito lang yung mga dapat isunod. Sa katunayan nga, consistent si Director Gina at si Ortonio kanina, consistent sila. Sinasabi nila, kahit ang COA, hindi naman nila pinansin yun nung nagbigay sila ng Audit Observation Memorandum. Wala eh. Yung ginawa nilang mga pagsagot doon sa mga Audit Observation Memorandum, yung ginawa nila at sinumiti nilang mga kasagutan dito, sinagot nila lahat ng issues. At wala doon sa mga issues na binigay sa kanila, itong mga issues na nililitaw nila ngayon at ginagamit dito sa impeachment trial. Kasi nga, lahat ng proseso na pinayagan noon ay naaayon naman sa joint memorandum circular. O nandun na tayo na, teka, di ba mas maganda sana kung tinignan nyo to? Mas maganda sana kung ganito yung ginawa nyo. Mas maganda, pero hindi kasi yun yung inuobligan ng batas na dapat yung gawin. At dapat nga, maganda nga, ikumpara pa nila eh. Sa ibang mga opisina, ano yung ginagawa? So, sa ngayon, pagkatanungin mo ko, meron na bang diretsong ebidensya na napakita na binulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds?
na umaabot ng 125 million pesos? Wala.